Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries, Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiyak, na siyang patuloy na naganyayang sumasama natin siya sa araw ng kapahingahan. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba. Ganon din po sa Hebrew chapter 4 verse 9 to 11, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Pagsumikapan nating makapasok nga sa kapahingahan yon upang huwag madapa ang sinuman kagaya ng ginawa ng mga taong mapagsuway. Okay, so ako po yung lingkod, Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Ganun din sa ating mga listeners. At patuloy po natin pinapasalamatan ang mga nagsusubaybay sa ating mga Torah portions, mga lessons. Yan po ay isang pagpapatunay din po na lumalalim. Habang tayo nakikinig dito sa ating programa ay lumalalim ang ating kaalaman at ganun din natututo tayong sumunod ng maayos ayon sa salita ng Panginoon. So ang Torah portion natin ngayon ay ika-29 pagbasa at ika-6 mula sa aklat ng Leviticus na may pabagat na Akerimot, na ang ibig sabihin ay Akerimot, tama Brad? Akerimot, Kedoshim. Akerimot. Yan. At Kedoshim, yun, nakalimutan ko isulat dito sa aking introduction. Yeah. At na ang ibig sabihin ng Akerimot, yung Akerimot mismo ay ito po ay nung namatay. pagkatapos ng kamatayan. Okay, pagkatapos ng kamatayan. Or sa English, after the death. At ito ay halaw sa unang bersikulo na ating portion ngayon, na kung saan nagpapahayag na ang Panginoon ay kinausap biglang nag-go off yung aking cellphone. At kinausap ng Panginoon si Moses matapos mamatay ang dalawang anak ni Aaron. So yan po yung portion nung last Sabbath na hindi natin ipinahayag na lang po natin pinost po natin yung replay na lang dahil pareho kami ni Brother Richard na hindi nakapag-record ng live. Pero ngayon, tayo po ay live ngayon na napapakinggan dito sa ating radio program through the station Wow Radio 99.9 FM. Okay. At bilang patuloy po natin yung ating intro. Matutunghayan po natin sa portion natin ngayon, nakapahayag dito na tungkol po sa seremonya sa tabernakulo para sa banal na pagtitipon on the Day of Atonement. So magandang paghanda na rin ito sa Day of Atonement. But then before Day of Atonement, Brad, di ba mayroon pang isang feast na dapat natin ito yung Feast of Harvest. Hindi, meron pa tayong Pentecost na parating soon. Pentecost. Yung Feast of Trumpet. Yeah. And then Day of Atonement. But this time, siguro kailangan talaga na pinagre-ready tayo ng maaga para sa Feast of Atonement. Kaya naipahayag. Ito ngayon yung isa sa mga aalamin natin.
At dito po ay ulit-ulit na pinapaalala ng Panginoon ang mga katagang, "You shall be holy for the Lord your God is holy." Every time na pinapahayag niya yung kanyang mga utos, more on, may mga naalala ko yung mga nabasa ko na it's more on sexual relationship, how you treat others, at every time magsasabi siya ng utos, sasabihin niya, papaalala niya, "You shall be holy for the Lord your God is holy." At ito po ay nagpapaalala din sa atin kung paano magsalita ang ating Panginoong Yeshua, na sinabi din niya, "Be holy for I am the Lord your God is holy." Okay? So, at makikita din natin mamaya na madalas sinasabi ng mga tao na unity, dapat magkaisa ang mga tao. Okay, dito po makikita natin ang solusyon kung paano magkakaroon ng total na unity ang mga tao, hindi sa pamamaraan ng tao, kundi sa pamamaraan ng Panginoon. Hilingin muna natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita habang pag-uusapan namin ang Parsha, Hakharimot, Kedoshim, ang twin Parsha sa panahong ito na iyong itinalaga upang ito po'y aming matutunan sa panahon na ito ayon sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manatili sa puso ng mga makapakinig at ito'y magbunga ng mga magandang gawa at kami ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Harimot Kedoshim. Ibig sabihin niyan ay nung namatay, dapat maging banal. nung namatay, Yeah. pag namatay ka, Kasi, ganun yun, di ba? oo. Dead to sin. Tapos yung akarimot, ito yung naka-focus doon ay kumbaga sa pagpapaalala na dalawang namatay dahil sa kasalanan. Yan, no. Ano pa And ito? then dinugtong yung Oh, Kedushim, be maging holy, panalo. Yung ano pa I am ito, the ito Lord. yung dalawang panganay na anak ni Aaron na high priest na priest din At sila ay Mm-mm. gumawa sila ng sarili. Hindi sila nagkaroon ng ibang kasalanan na pumatay o nagkamit ng Mm. adultery o nagnakaw. Hindi. Nagse-serve sila sa Panginoon. Ang ginawa nila, nag-serve sila sa best na gusto nila, yung parang kasi may binigay na pamamaraan ng Panginoon. Talagang siguro Mm. sa sobrang zeal Parang nila, gusto nila higitan pa. nagigitan pa. Ayun, pinatay sila. So hindi pwede yun, Kung ano yung itinalaga ng Panginoon. Lalo na Brad yung nasa service sila sa mismong tabernakulo. So Ano, talagang kailangang maingat na maingat ang mga priest sa mga instruction tungkol sa mga activities sa loob kasi ah, ng tabernakulo. gusto ng tao, mas mahusay pa siya sa Panginoon. Kasi, kumbaga parang sinasabi nila, mahal ko ang Panginoon. Talagang gagawin ko lahat, lahat para sa Kanya. Tapos Mm. gagawin niya yung mahigit pa doon sa inutos ng Panginoon o mga ibang klaseng pamamaraan. Kasi, Mm. kung puso niyang ginagawa, tinodas pa rin siya. Kasi hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Actually, pag-uusapan natin Oo. yan dito, na, Pero titingnan natin, sa tingin ng tao, hindi yun masama. Parang, bakit napakabuti gano'n? nga, wow, ganda. Yun Pero lang. siya sa So, Panginoon. ganun ka pala. Pinapako niya sarili niya sa krus, pinapalo niya sarili niya Ganun, na mga ganun. ganun So, kaingat. Ganun pala dapat kaingat sa instruction kapag pagdating na sa mismong tabernakulo niya. hindi lang sa tabernakulo ito, sa lahat. Yung Lahat inutos niya na ng pag may inutos siya, isang example, sinabi niya, ang aking Sabbath ang aking holiday ay Sabbath. Gusto ko yes, ibang oo. araw. So, hindi lang ito pertaining sa tabernakulo. Ang ibig sabihin nun, Pero kahit naging nasaan tayo, example siya na ganun kahigpit ang Panginoon yan, pagdating sa kanyang mga salita. pag napakahigpit talaga niya. Kaya Oo. maging At careful saka Brad, tayo. isa pa doon yung nadidishonor ang Panginoon kapag nasusuway natin yung kanyang mga Kasi utos. parang mas mahusay pa tayo kaysa sa Panginoon. Yun ang ano ron, Kaya ang Mm. ang inaano niya rito,
Katulad sa yung ang unang tinatalakay dito sa ay yung atonement, yung Yom Kippur. So dito Mm. require ang mga high priest na maging maingat sa kanilang gagawin, yung purification, pagpasok nila sa Holy of Holies, at binalaan ng Panginoon si Moses na sasabihin niya kay Aaron. Sabihin mo kay Aaron, wag siyang papasok sa tabernakulo basta-basta na lang. Hindi siya pwedeng Mm. pumasok anytime, kundi may panahon lang siya pwedeng pumasok. At pag pumasok siya, may certain requirement. Kaya ito yung mga kasabihan na you come as you are, ganun, Kaya lumapit ka Mm. sa Panginoon. Actually, hindi po ganun, Whatever. Sabi nga, Tayo whatever. pwedeng basta na lang lumapit sa Panginoon ng bahala na marumi tayo, ganun, dahil tayo ay dahil gusto natin o dahil tayo ay nagsisisi. Ang pagsisisi actually nasa malayo ka eh. Doon ka Kaya nga yung isang Hindi ka example, pa nakalapit doon. hindi ka makakalapit, mas ino-honor niya yung tao na hindi nagmamalinis, kundi yung nasa malayo at binibit niya ang sarili niya, sabi niya, Panginoon, I am unworthy. Yun yung Mm. dapat nasa malayo ka. Tapos pag tinawag ka, tsaka ka lalapit. Hindi yung basta lalapit ka Mm. na lang ng unclean ka pa. Si Aaron, high priest na siya. So, nasa mataas na standard na ang kanyang Mm. pamumuhay, kanyang pananalita at ang kanyang buong kilos, lahat, everything, Pero hindi pa rin siya basta-basta pwedeng lumapit sa Panginoon, sa tabernakulo. Sinabihan siya ng Mm. Panginoon, sabihin mo kay Aaron, huwag siyang lalapit at any time na basta-basta. Kundi may Mm. oras, may panahon na pupunta siya. Ito nga yung Yom Kippur, Ngayon may requirement sa kanya. Sabi sa kanya, kailangan mag-offer ka ng sin offering, mag-o-offer siya ng sin offering, tsaka ng burnt offering. So, kung maalala po natin, quick review lang, ang mga meaning ng offerings na to. Although may ginagawa talagang mga actual na sacrifices, pero may mga meaning behind it. Mm. Yung burnt offering, ito po ay yung dedication natin sa buong buhay natin sa Panginoon. Ito yung pag-show natin na dinededicate natin ang buong buhay natin sa Panginoon. Yung sin offering, ito yung nag-o-offer tayo ng offering kung saan, ng sacrifice na kung saan, kung meron pang natitirang kasalanan. So, ibig sabihin, Mm. malinis ka na talaga, pero just in case na meron ka pa rin nagawa na marumi, Mm. na nagawang hindi mo sinasadya, ito yung sin offering. Pero Pasiguro. prior to that, kailangan magmikbi muna siya, maglinis muna siya, so physically and spiritually. So, malinis, tapos magsusuot siya ng kanyang linen clothing na uniform niya, which is a white robe. Yun ang isusuot niya bago siya magdala ng mga offerings. So, ibig sabihin, bago pa siya makarating doon, talagang kailangan malinis siya. Unawain natin na siya ay high priest na. Dati na siyang, kumbaga, making sure na talagang above reproach na siya compared sa iba. And yet, kailangan pa rin niyang mag-offer ng sin offering para to make sure na in case man na may nagawa siya, nasabi, naisip, na hindi niya sinasadya, ito ay magiging part ng sin offering. Tapos yung burnt offering ay Mm. nire-reconfirm niya sa Panginoon ang kanyang pagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon. Ang pag-mikve niya, pag-cleansing niya, purification rites, ay ito ay inaalis niya, tinitingnan niya yung mga marumi sa kanyang katawan, sa kanyang espiritu, sa kanyang isipan, lahat. Pag suot niya ng priestly garment, pinapakita niya na ito ako, ang righteousness ang aking ginagawa, Tapos Mm. siya mag-offer. So, lahat ito may meaning. Hindi lang ito kapritsyo ng Panginoon na basta ganyan, gusto ko ganito dahil Mm. ako ay God. So, gawin nyo lang gusto. May meaning lahat ito, May meaning lahat. So, pagpunta ron, mag-o-offer siya ng sa sarili niya. And then bago siya makapag-offer para sa ibang tao. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-minister
sa ibang tao na hindi natin muna naaayos ang sarili natin. Amen. Yan ang sinasabi diyan, ano? Ito yung mga puntos na to. Hindi hindi porke alam mo yung iba, pastor na o ministro na o whatever, basta makakapag magse-serve kagad sila, ano, kahit may mga ginagawang mali, no? So hindi pwede 'yon, no? So dapat ayusin muna nila sarili nila. Pag perfect na sila, tsaka sila makakapag-serve. So again, ang perfection ay ibang definition ng tao, ibang definition ng Panginoon. Alright? So, ang pangalawang puntos dito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, yung Tapos, Brad, gusto ko lang idagdag, yung perfection dito ay na-attain lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. yan, no. Ang isa sa mga factor, isa sa mga salita rito na binabanggit at actually na mention mo nito, yung sinasabi ng Panginoon na be holy for I am holy. So, yung holiness, ang ibig sabihin nito, you're different from everybody else. Iba ang iba ka sa iba. Kapag ginagawa ng iba, tas ginagawa mo rin, hindi ka naiiba. Di ba, Brad, Kumakain yung lahat ng ibig din sabihin ng, ah, bago siya naging, kumbaga sa ano, in-interpret yung kedushim o yung kados by holiness. mhm. Pero, sa Hebrew, ang talagang meaning niya, pag ano natin, is separate, be you separate. Yeah, Ganun ba yun? Tama ba yung yun? holiness is the same as Separate. being separate. Be Yun yung separate. yun yung Yes. pinaka parang pinaka basic na meaning talaga. Kaya lang iniba Mm-mm. kasi yung definition ng holy. Yung Yes, na ano lang. ginawa nila may halo, holy. Yung parang hindi ka, Mm. unless na saint ka, hindi ka holy. Mm. Parang ganun ang dating eh. Pero So, kung palagi uh, nating iisipin na yung holiness is to separate from sin, separate yeah, yeah. from anything in this world na kumbaga sa ano hindi tayo dapat totally naka ano sa worldly things. Oo. But then pag yun ang palagi nasa isip natin, palaging maalala din natin na yung separation means being obedience pa rin Yes. Actually, ganito yun, ano? at perfection. Kasi Kasama din yung may perfection. difference din eh. For example, Ah, yung mga monks. Mga monks, yes. hindi rin Oo, sila iba. nakaseparate sila. Anong holy rin ba sila? Yun ang tanong doon, ano? So, Sa ano nila, sa termino nila, holy sila. maaari. Sa Pero kanilang ang teaching. tanong dito kasi kaninong perception ng holiness ang kinukonsider, di ba? Ang kinukonsider dito yung opinion ng Panginoon. So, maaring iba ka, Mm. pero iba ka rin sa sinasabi ng Panginoon, hindi ka rin holy. Oo. So, yun ang ano difference doon. Ang holiness ay base sa definition ng sinasabi ng Panginoon, hindi Mm. ng sinasabi ng tao o ng certain group. Yes, oo. Yun ang Yes, difference. oo. Ano? So, dito in this case, holiness in a way na iba ang ginagawa mo sa mundo, pero ayon sa Biblia. Yun ang holiness na binabanggit dito. Kasi ang ginagaya natin, yung sinasabi ng Panginoon, I am holy, be holy for I am holy. So siya yun, yung ginagawa Mm. niya. As a matter of fact, ang kausap dito ni Moses for the most part, Still ang sure Panginoon, din. di ba? Kaya consistent yung ano niya, yung mga teachings niya Correct. Oo. sa Torah. So ang next na topic dito ay ang Leviticus 16:22 16:21 to 22. Mm. So, Mm. ayun. Nawawala ang video ko. Anyways, dito sa May 16 video ka na, Brad. 21 to 22, as part of the Yom Kippur ritual, ano, yung part ng ritual nito, kailangan ikumpisal ng high priest ang mga kasalanan ng Israel sa ulo ng tinatawag na scapegoat, ano. Pero actually, itong terminology na to ay English version ito. Ang scapegoat parang yung
isinisisi mo sa isang bagay o sa isang tao ang kasalanan mo na hindi niya kasalanan. Wala Mm. siyang kasalanan pero inilalagay mo sa kanya. Um, pero hindi 'yun ang concept ng escape ng sa Hebrew. Kasi ang sa Hebrew nakalagay dito sa Hebrew is may dalawang goat. Yung isa is para sa Panginoon at yung isa Mm. ay para kay Azazel. Magkaiba 'yun eh. Mm. Ngayon, ang sinasabi ng iba kahit nga may mga messianic na ganito Sister Deb ang ang Yes. ang tingin nila yung scapegoat si Yeshua 'yon. So siya yung si Yeshua rin, siya rin yung pinatay, siya rin yung nag-carry ng sin. Siya pareho 'yon. Pero hindi po totoo 'yon. Kasi binanggit dito, one for the Mm. Lord is one for Azazel. Very clear. Si Azazel is an entity na demonic. Mm. Siya yung man of sin. Siya yung lahat ng may kasalanan sa Siya yung, siya rin ba yung tinalian at tinapon sa... yan, siya yun. Ano kaya hindi pwedeng si Yeshua yun, ano? Kasi hindi naman si Yeshua si Azazel, no? Very clear na ang goat na pinakawalan pero mamamatay din is actually kay Azazel yun. Tsaka itong ano namatay din sis yung inoffer na sacrifice for the Lord, namatay siya as an offering before God. Yung kay Azazel, ibinintang lahat ng kasalanan kasi siya ang may source ng kasalanan talaga. Tapos dinala siya sa wilderness at pagkatapos nun itinapon siya sa cliff hanggang mamatay. Tinatali yan sir, Sister Deb ng jagged rock. Mm. Saka itutulak, mamamatay yon. So, during the time sa temple system, merong tali na nakatali dun sa goat, nakatali rin sa tabernacle o sa temple, yung parang scarlet na kulay ano, na thread. Mm. Ngayon, isa ito sa mga miracles na nangyayari ayon sa mga sages, sa mga writings about the temple. Isa sa mga milagro na nangyayari ito sa templo every Yom Kippur. Pag namatay yung ano, yung alam na nila na namatay na yung goat for Azazel, kapag naging white na yung scarlet yarn or yung scarlet thread. So Mm. alam nila na namatay na yon, Miracle nga. forgiven na no ang kasalanan. Ngayon, pero sa Second Temple, Sister Deb, hindi na pinapractice ito. Yun ang ano, Mm. isa ito sa mga missing na mga Bakit? ayun ang Bakit kaya? magandang tanong doon. Yun ang magandang tanong. Another missing practice sa Second Temple yung tinatawag na bitter water sweet. Bitter water Bitter water test. test. Bitter water test. Hindi na rin pinapractice yun. And many other things. So, pero may significance ito, Sister Deb. May Mm. significance ito. Kasi, ang mawawala lang ang kasalanan kapag namatay na o kapag ka na completely na punish na si Azazel. yun ang ano rito eh. Kaya there will always be sin. Ah, Ulit-ulit. Kaya pala ulit, ulit-ulit yung mga seremonyas. ulit yan. Pero there will come a time, Sister Deb, no? Mga kapatid, mga kaibigan, Mm. na darating ang Panginoon at He will take away the sin of the world. Kaya nung nakita ni John the Baptist si Yeshua, sabi niya, "Look, Mm. the Lamb of The God lamb. takes away the sin of the world." Singular, Sister Deb. Hindi the sins of the Mm. world. Hindi niya inalis The yung skin. kasalanan ng pagnanakaw, kasalanan ng pakikapid, kasalanan ng pagpatay, kasalanan ng Oh, pagmumura. it's all about Hindi yun. Isang the one tao ang who inaalis niya. started the sin. Oo, yung nag-start ng sin. Yan. Kaya singular. Yung man of sin ang Mm. nire-refer doon. Kaya sinasabi niya na si Yeshua, siya yung mag-aalis ng sin of the world. Kaya pag fast forward tayo sa Book of Revelation, sa Revelation 19:20, pagdating doon yung final battle, kukunin ni Mm. Yeshua yung Antichrist, yung si Azazel at itatapon niya sa hell. At that point, wala nang kasalanan, tapos na.
Tapos na Mm. yung mga niligtas niya tapos na. Pero yung mga kumampi sa kalaban, hindi pa tapos ang kanilang judgment. Oo, Kasi judgment. si Satan itatali pa siya for I-judge pa 1,000 rin years. sila. Oh, itatali pa rin siya for 1,000 years. So, and then pero yung mga righteous tapos na. Wala na. Mm. Oo, yun ang difference na, no. Ngayon, another thing na gusto kong rito, makikita natin ang uh, sa Matthew chapter 25, 31 to 46, hinihiwalay ng Panginoon yung sa sheep at sa goat. No? Yeah. Yung sheep, Separation. kasi doon tayo sa Panginoon, yung sheep, no? Yung goat, kay Azazel yun. O, di ba? So, hihiwalay niya, no? So, yan yun. Um, Another thing dito, no, is yung pinagbabawal yung idolatry. Yan, ano. So binigyan ng instruction ng Panginoon ng mga Israelites na wag nilang susundin ang mga immoral practices ng Egypt sa kanang Canaan, ano. Na importante na magkaroon sila na mahiwalay sila spiritually, no. Magkaroon sila Mm. ng moral integrity at dapat unique sila, hindi sila yung katulad ng mga ibang tao na paano. Kaya very clear ang instruction niya, Sister Deb. Mm. Wag nyo akong i-worship, sabi ng Panginoon, kung paano wino-worship ng mga Canaanites ang kanilang mga gods. Ayaw niya. I-worship Mm. ganito, no? Ulitin ko mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ayaw ng Panginoon na sambahin natin siya sa pamamaraan ng makamundo kung paano nila sinasamba ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayaw niya nun. That includes magse-celebrate ka ng Lord's Day sa ibang araw. Magse-celebrate ka ng birthday ng ibang Diyos-Diyosan. Pero ang iniisip mo, Mm. oh, si Jesus ito. O Christmas, gano'n, ano? Si Jesus ito. O Valentine's Day. Kasi God is love. You know? Or instead na Passover, Easter ang sineselebrate mo. Yung mga gano'n. Mm. Or whatever it is. Or even ito, Brad, ah, chinek ko rin yung yung paano nagwo-worship ang mga Canaanites na mapapansin po natin na hanggang ngayon ginagawa pa rin ng tao ngayon. ginagawa pa rin yan, no? Yung gawain noon. Kaya tama pa rin yung sinabi ni Solomon na there's nothing new under the sun. Yeah. So, chinek ko po dito yung mga bagay na wino-worship ng mga Canaanites. So, may mga idol worship sila. Then, Baal, God of Storm and Fertility, yung si Anak, yung kanyang sister and consort. Yung religion nila involves sacrifices, including animals and sometimes human. Mm, Kasama yata doon yung mga bata na hinuhulog tinatapon sa fire. yeah. Then public rituals at shrines and high places, and sexual rites of sexual fertility, mythology. Yan, yan ng Greek, galing din Greek din yan, no, Yeah. practices. Ang mythology including stories of divine battles and cycles of death, rebirth. Yan, mga nagbibigay ng significant role sa mga kung anong ginagawa nila ngayon, makikita pa rin po natin Actually, ngayon, lalo na ngayon. Oh, part, no, dami nawawalang mga bata. part ng ginagawa ng iba, ang part ng ginagawa ng iba is actually part ng worship nila noon eh, yung drug session. Nagda-drug Oh, session yes. sila. Palagi may drugs. Oo. Nagda-drug sila kasi parang Anything related to nakakain eh. drugs. Na ano sila parang doon nila in a way nagko-connect sa mga gods nila. And during that Mm. time, nagkakaroon din sila ng sexual immorality na At free. saka dito yata pag nasa drugs na, no, Oh, dito na pumapasok. Tapos may mga rituals. oh, Any religion na may mga rituals. oh, Kaya yan. yung mga famous exercise gaya ng mga kababaihan. Hindi ko Oh, babanggitin. mahirap yan, oh. Oh. Way siya para pumasok ang demonic Yeah. influence.
nagkakaroon ng door ng na parang Door sa door oh, evil oh, spirits. Yes. nakakapasok sa realm natin ano. So Oo, yun kaya binabawal ng Panginoon niya na ma-involve tayo sa ganyan. yan. Oh. Tapos yung another dito Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, yung Leviticus 19:2 ano. A call to holiness no. Pero bago ito, meron pa palang isa yung prohibition against yung mga sexual acts. Especially Mm, Sister Deb, yung mga close relatives, magkapatid, incest. lang, mga anak, mga incestuous Mm, maski yung meron nga kung may mga nababasa tsaka mga na ano rin na yung usually nasa ano yan, yung mga royalties. mga Sila ganon sila. yeah, sila rin yung Sila. halimbawa hindi ka pwede makiapid sa mother-in-law mo or stepmom mo o stepdaughter mo o mga Mm. ganon yung kahit hindi by blood kundi by affinity. Oo, kasi kahit yung mga ampon, yung na ano lang na kumbaga na-involve na-include sa family, kahit hindi ka dugo, no? Hindi Anak-anak pwede. na rin yun eh. So, yun ang ano ron. So anyways, basta close relative, hindi pwede, no. So yun ano. At may punishment 'yan ang list ng mga hindi pwede. Itong maganda dito Sister Deb ano. Mm, Sa ibang religion, walang nakalagay yan, hindi nakasulat yan, pero for the most part hindi ginagawa ng ibang tao. Yung mga mm, iba lang. Pero lahat ng mga religion walang nakasulat na ganyan. Sa Bible lang talaga yung dinefine. Dinefine yes. talaga na hindi Oo. ito pwede, ito hindi Kaya pwede. lang hindi na tinuturo. O Hindi hindi tinuturo kasi tinuturo. parang tabu or parang alam nyo na yan. Or obsolete na, parang Paano obsolete. malalaman kung hindi naman tinuturo, di ba? Parang Yes. so yan yung nasa Leviticus 18. Pagdating sa Leviticus 20, yan punishment, yung punishment niyan ano. Pero anyways, bago tayo doon, Leviticus 19 is a call to holiness ano. Dito Sister Deb, yung sinasabi nga dito, you shall be holy for I am the Lord your God, you're holy. Mm. Ang isang Is major okay. major part dito sa ano na dito is yung love your neighbor as yourself actually, no. Mm. Um and may nalampasan pa pala ako isang chapter Sister Deb, yung Leviticus 17, Mm. yung about prohibition sa pagkain ng blood. So, Yes, oo. dalawa yan eh. Yung pagkain ng blood, saka pakikipag-apid sa kadugo, yung immediate na kadugo, ano? So, Mm. yun, At hindi. binigay din ng reason kung bakit binawal ng Panginoon yun. Kaya nga, Yun ang mahirap. Tapos ano, kasama sa kultura ng Pilipino yung pagkain ng may dugo. yun ang ano. Tapos baboy pa. Talagang, Kailangan malaman. Kailangan talagang, malaman talaga ng lahat na ayaw ng Panginoon na ayaw ng kinakain ang Panginoon yan. Kasi, yan, lalo na ng baboy. buhay yan eh, buhay. No? Yan ang buhay. Kasi ganito, may nabasa nga akong article, Sister Deb, na na Mm. ang sa universe pala, mas rare pa ang kahoy. Mas rare ang kahoy kesa sa diamond o yung mga Mm. precious stones. Mas Kasi precious ang kahoy. mas rare siya. So ibig sabihin, mas precious siya supposedly, di ba? Mm. Kasi para magkaroon ng kahoy, kailangan may organic ano siya, yung living ano siya eh. Sa mga ibang planets pala Sister Deb, saka sa buong universe, napakarami na Mm. diamond, rubies, yung mga ganon, marami yan eh. Ang kahoy, wala. Pero may mas rare pa dyan, Sister Deb, yung, Mm. yung dugo. Kasi yung dugo, May all liquid. Lahat may liquid sa mundo eh. Liquid hydrogen, mga liquid oxygen, mga ah, liquid ng water itself, marami yan. Marami yan eh. Pero yung liquid na dugo is very, very rare in the universe. Dito lang meron yan. Kahit nga sa langit, Sister Deb, walang dugo eh. Sa earth lang yan. mm. So, napaka-importante niyan. So, we have to honor it. We have to like, kaya pag alba, papatay ng animal, kailangan mong Mm. ilagay sa earth
At May ano pa, may dapat ano, sundin na may seremonyas. may ano. So, hindi mo dapat kainin yan. Ah, Tsaka maski mga animals nga, Sister Deb, pag tiningnan mo, ah, kasi madalas ang nanonood ng mga, yung mga nature, No. kinakagat nila sa leeg agad Alam mo, kunwari, lion, whatever. Kasi yun ang way ng, Mm. para hindi nai-stress yung animal. Tapos, doon tumutulong na yung dugo. So, mawawala na yung dugo, kinakain nila, wala rin dugo. Or minimal, no? Oh. Kahit even animals, they do that, ano? So, um, yun lang ang gusto kong i-point out doon. And then, yun nga, yung emphasis sa Leviticus chapter 19, yung maging holy tayo. Kasi napaka-importante ng holiness. Kasi dito ang reflection natin sa Panginoon, ano? Ang iba kasi, sinasabi nila, ang righteousness ni Jesus ay kinocover ako through His blood. Ang sin, Mm. ando doon, tapos i-cover ng blood, okay na. Natakpan na yung sin. Hindi po ganon. Dapat alisin muna siya. Alisin muna bago ilagay. At hindi po ang ganito po 'yun, ano? Ang sinasabi sa Book of Hebrews, ang dugo ng Panginoon ay for those who are already sanctified. Kung naiintindihan Mm. po natin ang concept ng sacrificial system sa Leviticus, na yun ang pinag-usapan natin ng first two parsha, Sister Deb, no? Ay Mm. ang sacrifice itself ay hindi ito pwedeng makasave ng tao. Wala siyang ganon. Ang sacrifice ay ginagawa mo pagkatapos mong magsisi, pagkatapos mong pagbayaran lahat ng kasalanan mo, ang lahat ng inutang mo, lahat ng binalasubas mo, lahat ng ninakaw mo, tapos nagbagong buhay ka na, Tapos tsaka ka ngayon pupunta sa templo, sasabihin mo, o sa tabernacle, o sa temple, sasabihin mo, Panginoon, ginawa ko na lahat. Nagbayad na ako, nag-ano na ako, nagbagong buhay na ako, ito ngayon tanggapin mo itong sacrifice ko. So, that follows yung sinasabi sa Book of Hebrews na ang blood ni Yeshua ay hindi para alisin ang kasalanan ng tao. Dahil Mm. kung ganon, di lahat ng tao sana wala ng kasalanan, kahit anong gawin nila. Pero hindi po ganon. Ang blood ni Yeshua ay para doon sa mga na-sanctify, na ibig sabihin, nahiwalay ka na, nagbago ka na, nagsisi ka na. Tsaka ka palang bibigyan ngayon ng blood for perfection. Yun ang ano, Mm. hindi yung marumi ako, binuhusan ako ng blood, malinis na ako. Ganun, hindi ganun yan. Ano? So, hindi. Kasi tandaan po natin, maski yung sacrificial system sa Book of Leviticus at sa temple system ay reflective ng what is real. Hindi po ito pinalitan, kundi ito ay reflection ng totoo. Ang akala Mm. kasi ng iba, ito ay temporary lang, ito ay pinalitan dahil walang kakwenta-kwenta yan, ito mas better. Hindi po ganun yon. Ang sinasabi lang sa Book of Hebrews na ito'y reflective ng totoo. Ito ang mas real. Pero hindi ibig sabihin na mali ito. So, pero yung concept ng sacrificial system ay pareho sa reality. Ang ibig sabihin nito, ang inuutos ng Panginoon sa temple Mm. system, hindi pwede mag-sacrifice ang isang tao na may kasalanan. Sinabi na ito ni Yeshua. Sabi niya, kapag mag-o-offer ka ng sacrifice sa altar at naalala mo na meron kang meron kang kapatiran na may galit sa iyo Mm. dahil sa may ginawa ka, ayusin mo muna, iwan mo yung sacrifice mo, ayusin. Mm. Tsaka mo na lang balikan. Kasi hindi po So, tatanggapin ang more on relationship to pero others. gagawin mo muna ang repentance bago ang Mm. sacrifice. Kaya ang blood ni Yeshua is for those who are sanctified and make them perfect. So, perfection ng mga na-sanctify na. At ang Word of God ang nagsasanctify ng tao. Yan ang cleansing. So, ibig sabihin, pag nakikinig ka at ina-apply mo, yun ang nalilinis ka. Pag malinis ka na, tsaka ka ngayon pa lang pwedeng pumunta sa templo o kay Yeshua Mm. to be
atoned or yung perfection na nga. Yung for perfection. Kasi na-sanctify na. So, yun ano. Ngayon, sa Leviticus 19:35 to 36, dito binabanggit dito yung dapat fair ka sa business, sa negosyo, Sister Deb, ano? Mm. Dapat fair dealing ka. Dapat ang alam mo yung ano yung yung honesty ang ano mo, ang dealing mo, wala kang hindi ka manlalamang kahit anong mangyari, lagi Mm. kang 'di baling ikaw malamangan, kahit dapat hindi ganoon, pero kung malamangan ka man, okay lang, wag ka lang manlamang. 'Yun ang sinasabi rito, no? So, dapat daw parehas na parehas tayo. 'Yun ang ano ron, no? Tapos, again, dito ay yung second greatest commandment, ano? Leviticus 19:18, love your neighbor as yourself. So, yan, Mm. ano? Ngayon, tinanong si Yeshua rito, who is our neighbor? Sabi niya. Yan ang tanong doon. Who is our neighbor? Di ba? Mm. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi niya sinagot diretso. Nagkwento siya ng maaring isang totoong buong kwento. No? Kasi hindi naman parable yung sinabi niya, nagkwento siya. Sabi niya, there was a man, may isang tao daw na papunta ng Jerusalem para mag-worship. So most likely sa Shabbat or a feast, no? Ngayon, sabi niya, along the way, kinuyog siya ng mga magnanakaw. Binugbog siya, Mm. kinuha yung pera niya. Kasi ang sistema diyan, Sister Deb, yung mga galing sa malalayo, pag mag-offer ka ng sacrifice, ayon sa Panginoon, hindi mo kailangan kalad ka rin yung animal mo papuntang Jerusalem kung napakalayo. Di ba? Mm. So, ang gagawin mo, ibibenta mo yung animal mo, tapos, yung napagbilan mo, ilalagay mo hindi sa purse mo, kundi sa kamay. Yun ang sign na ito'y para sa Panginoon, hindi mo pera ito. Tapos, pagdating mo sa Jerusalem, bibili ka nung equivalent ng animal mo, yun ang i-offer mo. No? Hindi perang ibibigay mo. Animal din for sacrifice. Ngayon, yan Mm. ginawa ng mga magnanakaw, kinuha ito, pati pera niya, binugbog siya, halos patay na siya. No? May dumaan na priest kasi papunta, siya magsasyabat or magfi-feast eh. Nakita Mm. siya, half dead. Ngayon, kung gagawin ng priest, kung hahawakan niya ito, tutulungan niya, hindi na siya makakaserve sa Panginoon kasi unclean na siya. No? Yes. So, hindi rin niya mapapalitan yung yung karelyebo niya. Tandaan po natin na hindi sila full-time na nagsiserve. One week lang sila every 6 months nagsiserve. Saka every feast. So, pag hindi sila dumating, yung papalitan nila, 2 weeks magsiserve. Sobra-sobra na, di ba? So, kaya umiwas yung priest. Pero hindi ito sufficient na reason para hindi tumulong sa nangangailangan. Gusto ko lang malinawan yan. No? Pero gusto ko rin maintindihan ng mga kapatiran natin na may rason kung bakit nila ginawa yon. No? Hindi naman sila masamang tao. Pero may mas mabuting tao lang. Be better. Anyways, so may dumaan na Levite, ganun din. Umiwas din. Kasi magsiserve din yung Levite eh. May dumaan na Samaritan, tapos naawa siya, tinulungan niya. Ginamot niya, tapos binigyan pa niya ng pera yung innkeeper na sa pakiasikaso, pagbalik ko kung may kulang pa babayaran kita, sabi niya. Ngayon, ang naiintindihan ng mga tao yung kwentong Good Samaritan. Oh, wow, ang galing ng Samaritan, di ba? Pero ang konteksto nawala. Ang tinatanong dito, who is my neighbor? Yun ang sagot ng Panginoon. Yung story na yun. Kaya tinanong siya, inulit niya, who is the neighbor to this person? Sabi niya, the Samaritan, sabi niya, ng mga tao. So, ang point dito, ang neighbor natin ay kung sino ang nangangailangan. Sino yung nangangailangan na merong kakakayanan na tumulong. Yun ang neighbor, ikaw yung neighbor. Hindi yung kapitbahay na literal, hindi yung parang Mm. gano'n, ano, o kalahi o ano, hindi. Oo. O kaya may time din na nangyayari ito na nakita mo yung pangangailangan ng kapwa mo tapos ituturo mo sa iba. Pero Oh, may kakayanan ka yan, tumulong. yung kaya mo lang, kaya nga kakayanan eh.
Ibig sabihin, yung kaya Eh, mo lang, hindi yung hindi mo kakayanan. Hindi na yun ang tama, di ba? kaya nga, isa rin sa ano, may mga pointers ako natutunan dun sa mga pag nagpapautang. Usually, ang tao ay mangungutang, minsan hindi naman, kumbaga hindi naman, tatanungin mo pa para saan yung inuutang mong pera. Ay, ibabayad ko sa utang ko. So, Ganun din. parang Oo. parang papasa lang sa akin yung problema niya. Pero kung yung pangailangan walang maulam yung pamilya ko ngayong araw na to, much better, wag mo nang pautangin, bigyan mo na lang ng pera na kaya mo. Kasi kung makautang yan, hindi mo makabayad, kasama lang loob mo, magkakasala ka pa. Mm, oo. Yung utang na wala nang bayaran yun eh. Tapos So, kaya ang napakaganda nung concept na tulungan mo yung nangangailangan. Yung uh, totoong pangangailangan, hindi yung nangangailangan siya dahil sa ginawa niyang problema, gusto niyang maipapasa niya yung problema sa iyo. yan, no. So, Okay. loving your neighbor, dinefine din ito, Sister Deb, no? Una, tinanong ko sino ang neighbor. So, binanggit ni Yeshua, ang neighbor, yung nangangailangan. Pero ang next na question, paano mo mamahalin ng neighbor mo? How will you love Mm. your neighbor? Oh, I love you, neighbor. Ganun ba yun? By feelings, by words, by embracing, or hug, ganun. Or, oh, kahit, oh, Being nice to them. okay din yun. Pero ang Bible, dinidefine niya, First John chapter 5, verse 2 and 3. Or verse 2, actually. First John chapter 5, verse 2. Sabi niya, and this is how we know that we love the children of God if we love God and keep His commandments. Okay. So, yun ang sinasabi ron. So, So, para ma-prove natin na mahal natin ang kapwa natin, ay dapat mahalin daw natin ang Panginoon at ikikip natin ang kanyang commandments. kanyang, Tapos sa mm, verse 3, sinabi naman, how to love God. mm, Sabi doon, and this is, sabi niya, and this is the love of God if we keep His commandments, for His mm, commandments are not burdensome. So, in short, to love your neighbor is to keep the commandments. yeah. Yun ang, Kasi nandun yung commandments eh. ando dun yung Nandun commandments. sa commandments eh. Hindi lang basta yung oh, I love you neighbor, hindi ganon. Kapag kinikip natin ang commandments daw ng Panginoon, it's a show that we love our neighbor. Yan, ano? Tapos, kaya very important na maano natin yan kasi hindi yung, oh, ay, bibigyan kita ng ulam, neighbor. Okay din yon. Mm, Walang masama ron. Neighbor, wawalisin ko yung harapan mo ng ano. Okay, okay din yon. Di ba? Walang problema. Oh, neighbor, tutulungan. Okay din yon. Maganda yon. Pero, on top of that, ang definition talaga is we have to keep God's commandments. Susundin natin yung mga utos ng Panginoon. Yun ang loving our neighbor, no? Of course, pagka may pangangailangan, tutulungan yung mga kaya dito Sister Deb kasama rito sa sinasabi dito sa parsya, iiwan mo yung portion ng ano yung mga portion sa field, yung dulo, mm. iiwanan mo yun Mag-iwan ka ng para ani. mag-iwanan ng ani. Wag mong sisitahin. Halimbawa, yung lalo diyan sa Pilipinas may mga naglalatag ng bigas, ganon, di ba? Tapos may kumukuha pa unti-unti, hayaan lang. Kasi nagugutom Mm. yan eh. Hindi naman niya kukunin sako-sako eh. Pag nanakaw na yun. Kung kukuha ng Basta ng ano lang, wag lang ubusin. huwag lang ubusin, kukuha lang ng ano, okay lang yun. Oo. Hayaan lang. Para may makain naman sila. Yun. Mm. Yan ang isang ano dyan, ano. Um, Isang paraan na nakakatulong ka sa kapwa mo uh, tsaka by, ano Sister Deb, yung mga nalaglag na bunga, wag nang sabi pupulutin. sa Torah, wag mo nang pupulutin yan. Pwede mo pulutin, ibigay mo sa iba. Pero hayaan mo na lang doon for wild animals, para sa mahihirap, sa kanila na yon. Mm. No? Kapag nga may nakalimutan ka, Sister Deb, nakalimutan Mm. mo, kunwari, nag-aani ka na, naglagay ka na ng mga ano, tapos
napagod ka na, may naiwan ka pa palang mga ilang isa o ano na sako na ano ron, ano? Nalimutan mo, umuwi ka na, nagpahinga ka na eh. Relax ka na Mm. eh. Tapos naalala mo, sabi ng Panginoon, huwag mo na rin kukunin yun. Kasi talagang inallocate Mm. niya yun Wag na para sa babalikan. mahirap. Sinadya niyang makalimutan mo kasi may pagbibigyan siya. Tapos yung mga kumukuha sa puno, Sister Deb, na ano, yung, hindi naman yung aani na parang ibibenta talaga ng marami. Yung kakainin nila, it's okay. Ah. Saka yung mga siras, Actually, allowed dyan sa ano, kahit saang farm, na pupunta ka sa farm, pag umano ka doon, pwede mong kainin. tsaka yung mga workers, Kaya, kakain ng ano, yung, kaya lang may mga tao na abusado. ayun lang. Kailangan may dala ako, dadalhin pa halos maubos na yung bunga. Yun lang, yun. Pag nanakaw naman na yun, yung gano'n ano. So, yung pag umabuso, nakaw na yun. Pero pag Actually, hindi na ako kasi ano nandun yung may-ari. Kumbaga, nahiya na yung may-ari, di na siya makatanggi. So, ibig ayun, sabihin, pag-aabuso na yon, it is abuse. yan. Hindi naman dapat gano'n ano. Another dito na Mga, binigyan ko no sa either way, magbayaran mo yung dadalhin mo. uh, wag mong Ginagawa namin yung Brad nung nasa pag bumisita kami sa mga farm, mga farmers, tapos i-offer na sa'yo, sige na, kunin nyo na. Aalis ako na binayaran ko yung yeah, dala ko. uh, After na i-offer niya lahat na libre, hindi pwede kasi uh, um, dahil alam ko na yung tura. Well, dahil kaya sa tura. yun ang maganda ron pag alam mo ang Toro kasi Yes. ano ka eh, Yes. parehas ka eh. So, aware ka sa ginagawa mo. Uh, Kaya ano yun, nabibless mo rin sila kasi nagmamagandang loob sila pero bless mo rin sila. Nagbibless sila sa'yo, binibless mo rin sila. And they feel Mm. kasi they offer it now with all their heart pero at the same time So, may need din sila na na-bless din sila dahil so, binigyan. alam mo naman na may pangangailangan tapos Oo, yun ang porque ang ganda-ganda ng ano sa'yo, ng pagtanggap sa'yo, napaka-importante mo ng tao. Usually, yung ginagawa ng iba. yun. Kaya kasi David, Pero hindi actually pala si dapat David yun. ginawa yan ni David, Sister Deb Kasi nung ano, Mm. mag-o-offer siya, sabi nung ano, nung isang tao, kunin mo kahit ano, kasi mag-o-offer para huminto yung plague. Mm. Sabi ni David, hindi, lahat ng i-offer ko, babayaran ko. Hindi ako yung parang mag-o-offer sa Panginoon para ano, or ibibigay sa iba. Tapos No, libre. sabi Oo. niya, Iba nagbigay. hindi pwede. Kailangan babayaran niya. So, yan, ginawa ni David yun dahil yun din ang nasa Torah. Inaano mo yun. Same din Kailangan yung ginawa ni Abraham doon sa paglilibingan kay Sarah. yan. Binibigay sa Binibigay niya sa kanya inyo. yung Libre. lupa, hindi niya Yan. sinimantala. Correct. Kahit sabihin na mukhang valid naman yung reason na bakit binibigay sa kanya, pero Oo. hindi pa rin, big bayad pa rin Ayaw siya. niya ayaw niya ng libre. Ganon din si Jacob, ayaw din niya. Hindi rin Mm. siya kumuha. Si Abraham, nung ino-offeran siya ng kings of Sodom and Gomorrah, ayaw din niya. Sabi niya, ayoko, baka sabihin, pinayaman niyo ako. Hindi ako Oh, kumuha niyan. Pero bigyan niyo yung mga tao ko, sabi no, niya. kita na yun. So Ano dito talaga sila. nakikita natin yung commonality na ayaw ng inaalis, wala sa kanila yung pagiging abusado at Yan, yung pananamantala sa yan, kapwa. yun. No. Yan ang isang ano diyan eh. Yan ang isang na makikita natin na pattern. Maski si Apostol Mm. Pablo sinasabi niya, hindi ako nagpapalibre sa inyo, sabi niya. Tinatrabaho ko lahat ng ano At yung ako pa nagfi-feed sa mga kasama ko, hindi ko kayo Mm. binaburden. So yan yung pattern ng ano ng Torah. Yung mga nagpa-practice system ng Torah, pare-pareho ang ginagawa Iisa lang Mm. Mula noon hanggang ngayon at magpakailan pa man. Kasi iisa lang yan Yan ang maganda niyan So, Oh, binigyan nila tayo ng magandang example na kahit noon talagang sinusunod nila ang Torah. yan. At kung kaya lalong dapat nating sundin ngayon. Yan. Lalo't halos nawawala na yung mga utos ng Panginoon sa kaisipan ng tao. Lalo alam na natin na please nila ang Panginoon So, syempre, kung gagawin din natin yung ginagawa nila, mapiplease din natin ang Panginoon. Hindi natin mapiplease Yes. ang Panginoon sa ibang pamamaraan.
alam na natin yung pattern eh, tapos hindi pa natin gagawin, di ba? So, yun ang Yes. ano, ron, ano. At dito, ano, yung last point ko dito, Sister Deb, ano, ang Mm. sinasabi rito sa Leviticus chapter 20, verse 1 to 4, ano, inutusan ng mga Israelitas na iwasan yung mga pagan practices. No? Mm. Huwag gagawin yung mga ginagawa ng mga kapitbahay nilang mga bansa, no? Wag nila tapos igalang nila yung sanctity of life, ano? Kailangan hiwalay sila sa mga ibang tao. Hindi sila kaparehas ng iba, no? So, yun ang ano, no? Yun ang difference ng ah, ng pag-uutos. Maski sa modern time Israel ngayon, Sister Deb, di ba? Kita mo, ang Mm. kapalit ng 3 sundalo ay 1,000 prisoner. Mga ganon eh. Ibang klase, maski nga patay na yung sundalo ng Israel eh. Ang kapalit, buhay na mga Palestinian ano eh. So, yun ang ano ron, ano? May ano, saka talagang ano, hindi hindi sila naakusa ng nanggagahasa pag umaatake ng ano, di ba? Na pumapatay ng Mm. bata, hindi ganoon eh. Walang ano, samantalang sa other side, talagang buntis, hihiwain yung ano, gagahasain, pipilahan ng gahasa. Yun ang Mm. pamamaraan nila ng kanilang fight pag-away, which is hindi tama, no? Sa war. O sa Mga war. war So, system nila. oo, hindi gano'n, no? Kaya maski noon hanggang ngayon, the way ang fighting ng Israel at paano sila mabuhay ay base sa Torah. Hindi hindi ano, hindi sa ibang pamamaraan, ano. 'Yun ang ano ron. Kaya minsan maiisip mo, bakit nila inaalaw, di ba? Actually, pag nasa Israel kasi mga pumipila, mga Palestinian pumapasok sa Israel para magtrabaho. Tapos lalabas ulit sila kasi babalik sila sa bayan nila. Mm. Pero ang nagbibigay sa kanila trabaho ang Israel, pero pumapasok sa loob para manaksak, para manggulo, di ba? So, it's just a Mm. problem. Pero still, bakit pinapayagan pa rin ng Israel? Kasi yun ang sinabi ng Torah. Pag may nangangailangan, papasukin mo. Pag may humingi tulong, tulungan mo. Kapag may ganun eh. Kapag may kaaway ka, mahalin mo. O, di ba? Pag minumura ka, di ba, tinuro rin ng Panginoong Yeshua yan eh. Sabi niya, love those who hate you. Pray for those who persecute you. Di ba? Um, uh, Pray for those who take advantage of you. Ganun eh. Kaya makikita natin, hanggang ngayon ng Israel, sinusunod nila yung utos ng Torah na inutos din ni Yeshua mismo. Di ba? Pero meron bang Israeli na pumupunta ng Palestine para magtrabaho? Hindi, di ba? Hindi. Patay siya ron pag pumunta siya ron. pag, ano, pero pag dito pumunta sa kabila, okay lang, ano? So, ganun din dapat tayo, no? Maski kaaway natin yan sa kung ano man, politika o kung ano man ang pinag-awayan, ano, dapat mahamahalin natin. Galit sila sa atin because iba ang ano natin, iba ang pananampalataya o iba ang ating mitolohiya. Pero we pray for those who persecute us. Um, we should love our enemies. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ano? Kaya kung susundin natin ang Torah, ay talagang maganda. Magiging holy talaga tayo. Magiging perfect tayo sa mata ng Panginoon. Sister Deb? Okay. So, nakaganda mga natalakay sa atin ni Brother Richard ngayon. At babalik tayo dun sa title ng ating Torah portion, yung Akeremot Kedushim. After the death, holiness. Yeah. Okay, so dito, kung sum up natin, pinaalala kung paano pinatay yung, hindi pinaalala, pero yung mismong Sabi title mismo. nandun, Oh, death sabi ng mismo. dalawang nagkasalang anak ni Aaron. Yeah. Banal na sila, pero nag-isip lang sila na parang higitan pa yung pagsaserve nila na wala sa Oo. instruction at Oo. yun, sila'y namatay. Pero ang kapalit nun, ni-restore ng Panginoon yung holiness sa tabernakulo. Ni si Aaron hindi nakaiyak, no? Na ano natin, Pwedeng hindi siya umiyak. makaiyak. Hindi siya pwede. Bawal din kasi Bawal. magkakaroon ng Bawal. pagdalo. Oo.
At doon ay ni-restore ng Panginoon yung holiness sa tabernakulo. Tingnan po natin ito sa buhay natin. Kung meron pa tayong mga kasalanan, sabi nga, sin is transgression of the law. Mga batas ng Panginoon, mga utos ng Panginoon na ating nasasaway o hindi nasusunod, kailangan mamatay ito sa ating buhay. At ito ay papalitan ng Panginoon ng holiness, kabanalan, righteousness sa ating buhay, at sabi nga, perfection. Ito yung pinaka-end purpose, target upang masabi ng Panginoon na upang matay natin yung sabi ng Panginoon na be holy for I am the Lord is holy. Okay, so maraming salamat kay Brother Richard sa mga pagpapaalala sa mga bagay na ito. Salamat sa Torah ng Panginoon na ulit-ulit natin binabasa taon-taon pero palagi tayong may napupulot na bagong aral at bagong insights. At sa oras na to, bago tayo maghiwa-hiwala, hingin natin si Brother Richard for the Aaronic blessing and also closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita, sa parsya na ito, Akaremot Kedushim, na kung saan ay natutunan namin kung paano maging banal, maging holy sa inyong harapan, at paano namin dapat iwasan ang mga immoralities at mga Mm. makabundong pamamaraan at pagsamba sa kadiyos-diyosan na iyong kinamumuhian. At tinuro niyo rin po na mahalin namin ang aming kapwa ayon sa pagmamahal namin sa sarili Yes, God. namin. At ito nga po ay ibinigay niyo sa amin ang mga dapat namin gawin upang kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita na ito po ay manahan sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At nawa Panginoon ay mabigyan namin kayo ng papuri sapagkat kayo lamang po ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutos nga ng Panginoon kay Moses na bigyan ng instruction si Aaron at na i-bless ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakaka Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha v'ikunecha. Yisa Adonai panavelecha v'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay ating pong ipopost sa ating Facebook page, Light of Messiah, Source of God Ministries, at patuloy po natin enjoy ang araw ng kapahingan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiah. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Peruelo with Brother Richard Season, na nag-iiwan ng pagpapala ng Panginoon, kasamang kapayapaan, liwanag mula sa Panginoon, masagana at mapayapang buhay, lalo na sa atin na mga nagmamahal sa Panginoon. At kami po ni Brother Richard ay patuloy na bumabati at ganoon din nagpapaalam. Shabbat Shalom. Shalom.